Catalina, hagkan mo ang ating supling. Nakikita kong lalaki siyang makisig na Ginoo. Andres. Andres ang kanyang magiging pangalan. Andres Bonifacio, Edie Castro. Maligaya ako, mahal. Maraming salamat. Ipinanganak noong ika-30 araw ng Nobyembre, taong 1863, ang munting sanggol sa dako ng Tondo. Ang ideolohiyang nabuo sa kanyang puso mula sa pagbabasa ng mga libro ay nagresulta ng kanyang pakikiisa sa La Liga Filipina. Subalit, ang pagkakadakip kay Rizal ang siya nagtulak kay Andres sa pagbuo ng katipunan. Ang sanduguang revolusyonaryong katipunero na layunin pagkaisahin ng sambayan ng Pilipino para sa bagong republika na malaya sa mga Kastila. Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan! Mabuhay! Mabuhay! Noong ika-9 ng Nobyembre, taong 1896, napuklasan ng Kastila ang katipunan. Tinugis ang ating mga katipunero at sila'y napadpad sa lalawigan ng Caloocan. Si Andres ay 2 beses na umibig. Sa unang kabanata ng kanyang kwentong pag-ibig ay nauwi sa isang masakit na pagtangis. Ibinuhos ni Andres ang kanyang panahon sa pakikibaka. Pakikibaka para sa kalayaan na lupang sinumpaan. Sa pagtakas nila mula sa kanilang mga kalaban, ang siya namang maghahatid sa kanya sa babaeng muling magpapatibok ng kanyang puso. Si Gregoria de Jesus, ang binibining bumihag kay Andres Bonifacio, ang tatangkiliking lakambini ng sanduguang katipunan. Ang sigaw ng pugad lawin ay siya namang umalingaw-ngaw. Kalipinan o kalayaan! Buhay o kamatayan! Mga kapatid! Sa ika-24 ng Agosto, ang muling pagkakatipon-tipon ng ating mga katipunero at planong pag-aalsa ay kanilang nabuo. Taas nyo ang inyong mga sedula! Gunitin ang mga sedula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Agosto 30, sa parehong taon ng kanilang pagtitipon sa Balintawak, naganap ang pagsalakay ng mga katipunero. Pinamunuan ito ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Ang katipunan ay nagtagumpay, ngunit kapalit nito ang pagkakasawi ng 150 na mga katipunero. Si Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan, kilala bilang Supremo, iniyalay ang kanyang sarili para sa bayan
nakipaglaban sa Kastila para sa kalayaang hangad. Siya ay isa sa daang-daang bayani na hindi natakot mag-alsa at bumuo ng himagsikan para sa ating karapatan. Siya ay ating alalahanin at bigyan ng karangalan.